Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 6, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 6, verse 14 to 29. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na bantog ang pangalan nito. May nagsasabing siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi namang siya si Elias. Siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalita niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y matuwid at banal, kaya ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito'y hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig sa kanyang mga panauhin, hindi niya natanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinagutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pingganan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha niya ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, narinig natin si Juan Bautista, isang taong hindi natakot magsabi ng totoo. Alam niya ang tama at higit sa lahat, pinaninindigan niya ang tama. Alam niyo po, sa ethics, merong isang konsepto na ang tinatawag na moral courage. Ang moral courage ay hindi lang simpleng pagiging matapang. Ito ay kakayahang gawin ng tama, kahit na may kapalit, kahit na may panganib, o kahit na may sakripisyo. Sa prinsipyong ito, malinaw na sinasabi na hindi sapat na alam natin kung ano ang tama. Kailangan may tapang tayo para panindigan ito. Maraming tao ang nakakaalam ng tama, pero kakaunti ang may lakas ng loob na gawin ito. Si Herodes halimbawa, alam niyang mali ang kanyang ginagawa. Alam niyang si Juan Bautista ay mabuting tao. Pero anong problema? Wala siyang moral courage. Mas pinili niya ang kanyang popularity, mas natakot siya sa sasabihin ng iba, at mas gusto niya yung kanyang sariling interes. On the other hand, si Juan Bautista naman, kahit alam niyang delikado, kahit alam niyang maari siyang mapahamak, pinili pa rin niya ang katotohanan. Kung titingnan natin yung buhay natin,
Madalas, ganito rin ang ating sitwasyon. Alam nating mali ang magsinungaling, pero ginagawa pa rin para hindi mapagalitan. Alam nating dapat magsalita para sa mga naaapi, pero mas pinili nating manahimik para hindi na tayo ma-involve sa gulo. Alam nating dapat manindigan, pero mas pinili nating maging safe at tumahimik. Kaya ngayon, doon tayo sinusubok ng Ebanghelyo. May moral courage ka ba? Hindi sapat na mabait tayo. Hindi sapat na nagsisimba tayo. Hindi sapat na alam natin ang tama. Ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa tapang na gawin ang tama kahit mahirap, kahit unpopular, at kahit may kapalit na panganib. Kaya paano ba natin maya-apply yung gospel natin ngayong araw na ito? Number 1, magsabi ng totoo kahit mahirap. Sa pamilya, trabaho at relasyon, piliin ang katotohanan kaysa kasinungalingan. Pangalawa, piliin nating manindigan para sa tama. Maaring hindi ito popular, kahit ikaw lang ang nagsasalita, piliin natin ang tama. At pangatlo, huwag matakot na maging iba kung iyon ang tama. Dahil hindi lahat ng tahimik ay mabuti. Let us pray. Panginoong Jesus, ikaw yung katotohanan at liwanag. Bigyan mo kami ng tapang na manindigan tulad ni Juan Bautista. Tulungan mo kaming piliin ang tama kahit mahirap, kahit may kapalit, kahit yung desisyon namin ay hindi popular. Palakasin mo ang aming moral courage upang maging tapat kami sa iyo at sa aming konsensya. Amen. Friends, na-bless ka ba? Kung may kakilala kang nahihirapan manindigan sa tama o kaya very crucial yung pagsasabi ng totoo o nangangailangan ng lakas ng loob, i-share natin itong audio gospel na ito. Baka meron kang pangalan na naiisip, send mo na kagad para hindi makalimutan. Ganyan din naman, syempre, traditionally, i-share natin to sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga classmate, kamag-anak. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.